Another day, another gala na naman tayo mga kasin. Welcome dito sa Dale Honda Vlogs ng Taiwan. Tara na mga kasin, samahan nyo kami na bumiyahe dito sa mga bulubundukin at dito sa Sea of Clouds. Maaga pa lamang ay excited na ang mga tropa para pumunta doon. Kaya ito, nandito na kami sa labas at nag-aantay na kami. Dito na pala ang tropa kong sila Bieber, si Paul, tsaka si Carlo. Naantay namin yung mga iba naming kasama na bibiyahe. At dito habang nag-aantay kami, umuulan na nga. Ang mga kasama ko ay may dala na silang mga kapote sa kanilang mga U-box. At ako ay wala. Sasabak ako sa ulan nito. Ganun talaga. O ayan, dumating na nga pala sila Boss Kipo at Boss Franz dito. Kasama namin silang alis dito sa K6. At sila yung mga kasama namin magbiyahe papunta sa bundok ng Hsinchu Miaoli. 4 AM nga dapat pala kami dito aalis. Pero Filipino time tayo kaya late. Pasado alas 5 na nga nung nakaalis kami sa K6 at dito tumigil nga pala kami para antayin ng isa naming tropa na nakalimutan pala ni Boss Kipo kontakin. Dito nga pala kami tumigil sa highlight dito sa Chinpong. Hindi na rin pala ako nakapag-video nung tumambay kami dito habang nag-aantay kay Boss Joshua. At ito, nagsumaglit lang muna ako ng video dito kasi maulan. Hindi ko ma-mount itong iPhone dito sa helmet ko para makapag-video dahil nga sa maulan nga. At nung di na nga maulan ay na-mount ko na yung cellphone at nakapag-video na ako. Kaya inunahan ko sila para makakuha naman ako ng video nila. Kahit wala na muna yung akin, importante mabidyohan ko ang buong grupo. Dahil nga sa wala akong budget sa pang 360 camera o kaya pang action cam ay tsaga-tsaga muna dito sa aking iPhone na nakamount sa aking helmet. May nadaanan nga pala kami ditong isang view deck at nagpark muna kami ng aking mga tropa dito. Konting ayos muna sa mga gamit, konting preparation lang din sa pang picture ko, pang video ko at nandito kami sa The Fairyland. Isa itong view deck na nadaanan namin bago kami makapunta sa aming destinasyon papunta sa Sea of Clouds. Siyempre naman pagkadating namin dito ay kanya-kanyang picture muna at video. At ito ako ay nakalagay na ang aking cellphone dito sa aking tripod. Kumuha naman ako syempre ng picture. Yan naman, napakaangas. Napakaganda talaga naman ng view dito. At talagang mawawala ang pagod mo kapag nakita mo ito. Malalanghap mo nga dito ang sariwang hangin ng Taiwan. At saka cherry blossom season na rin. Sa lahat ng mga dinadaanan namin ay marami kami nakikitang ganito. Syempre nagkaroon din ako ng video muna dyan. At yan na nga, nagka-picture-picture, group photo muna kami. Hindi naman mawawala yan, syempre. At may mga stolen shot din ako sa mga tropa. Dito sa bandang to ay mag-isa ko na lang. At sinamantala ko na mag-video dito. Nasa hulihan ako ng convoy at inaalalayan ko ang grupo. Kaya nga lang, may hindi magandang nangyari sa akin dyan. Hindi na ako napansin ng grupo. At naiwan ako dahil nga sa dumulas ako. Isang matarik at isang sharp curve ang aking inakyat. At dumulas ang aking goma. Dahil nga sa basang dahon. At di ko na malayan, bigla na lang ako natumba. Buti nga lang, hindi ako sa bandang gilid, kundi naging kwento talaga ako dito. Lang na malayan siguro ng tropa na nawawala na ako, yun pala, kwento na lang ako, nahulog na. Meron nga pa palang mas magandang daan dito, pero dito kami dinaan ng aming mapa. Kaya sinulit na rin namin, maganda rin naman ang view dito, yun nga lang kailangan safety. Maging maingat nga lang dito, madulas ang daan. At syempre, makikipot ang daan. Dahil nga sa mag-isa ko na dito ay talagang mabagal na lang ako dito. Malapit naman na kami sa aming destinasyon. Kaya sigurado ako na hindi lang sila nakakalayo sa akin. At yan, di ba, napakaganda. Kitang-kita yung mga cherry blossom dito sa dinadaanan ko. Napakaganda. Sakura na sakura ang datingan. Maganda rin namang dulot ang pagtigil ko dahil na-mount ko ang aking cellphone sa aking helmet at nakapag-video ulit ako. Tips nga pala mga kasin, bago kayo bumiyahe ay siguraduhin yung na-check nyo ang inyong mga motor para sa safety ninyo. Na huwag kayong sasabak sa biyahe na alanganin ang inyong mga motor. Ugaliing i-check ang makina, ang engine oil, ang mga gulong kung kalbo na ba. Ganito nga pala yung posisyon ko kanina nung natumba ko. Dahil nga sa basa yung mga dahon at bumelo ako dyan, dumulas yung likod ko na gulong at doon na nga ay natumba ako. Narating ko na nga pala itong destinasyon namin at nandito na ako sa bungad. Nakipagpalit nga pala ako ng motor dito, gawa nga yung tropa ay nahihirapan umakyat ang kanyang motor at pinagamit ko muna ang aking NMAX. Ako muna ang dumiskarte kung paano ko maakyat ang kanyang motor.
Di ko naiparada ng maayos ang motor ng aking kasama kaya kinausap ko muna ang aking mga tropa dito para ayusin din ang kanilang motor para maisiksik namin yung sa kanya. Nandito tayo sa bansang Taiwan kaya dapat disiplinado tayo kahit sa parking man lang. Hindi pwede dito yung basta pwede na. Mahirap na at baka mapicturan tayo, mapamulta pa tayo. Dahil maayos ng lahat, isang mabilisang video. Emocional, maluwag ang pantasong envolvida a minha vida assim. E não pode mais no casar. Se dá dia, não dá. Pagkatapos kong mabidyoan ang aming motor ay nag-picture muna kami dito at ito pala ang Shipa Leisure Farm. 5.5 lang naman pala ang lamig dito. Sobrang lamig at nagpalit na nga ako dito ng aking sweater. Yung puma ko na windbreaker ay basang-basa at yung panloob ko na damit ay basang-basa rin. Haluan mo pa ng napakalamig na hangin at siguradong maninigas ka na talaga dito. Umakyat na nga pala kami dito sa magandang spot para mag-picture. Yun nga lang, di pa namin nabutan dito yung magandang view ng Sea of Clouds. Okay lang yan mga kasin. Picture muna habang nag-aantay ng magandang view. At dito nga ay nagkanya-kanya na kami ng pwesto para makakuha ng aming magagandang anggulo para sa pang-picture at pang-video namin. Mga kasin, tingnan nyo kung gaano kaganda yung view dito. Yan ay pahapyaw pa nga lang. Hindi pa yan yung talagang pinakamaganda. Pero syempre susulitin natin ang bawat oras na nandito tayo. Ang napakahabang biyahe at isang napakagandang view ang aming naabutan. Sulit na sulit ang lahat ng pagod at aming pagkabasa dun sa biyahe. Naniniwala ako na nature is really a stress reliever. At dito nagpicture na nga ako. Hindi naman ako magpapatalo sa mga ganyang anggulo. Sino mag-aakala ng tito mong Delonda ay marunong palang umanggulo at mag-post. Problema nga lang ay di yan marunong ngumiti. Kaya kung may picture man na nakangiti, pilit yan. Sige na nga, pagbigyan nyo na ang tito nyo Delonda. Ngayon lang naman magpipicture yan ng mga ganyan. Pwede naman nating aminin na isang magandang view at syempre, isang magandang samahan ng mga tropa. Isa ito sa mga lakbay ko na hindi ko makakalimutan. Habang inaantay namin ng magandang moment para makapag-picture sa labas, nagtungo ako dito sa bahaging ito para basahin ang mga impormasyon patungkol sa mga nandito sa lugar na ito. Nakalagay nga pala dyan kung anong season namumukadkad ng mga halaman, detalye ng mga puno, kung saang banda siya dito sa lugar na to matatagpuan. Mga ruta ng daan ay nakalagay din doon. Hindi nga pa pala kami nakakakain. At dito ay umorder na nga ang aking mga tropa at sinabi ko sa kanila na kung ano ang orderin nila, yun na din yung akin. Kaya ito, tumingin-tingin na lang muna ako dito kung anong menu. Bahala na kung anong in-order ng tropa. All goods naman yan. Hindi naman ako maarte, kahit ano naman pwede kong kainin. Pumwesto na nga pala sila dito sa may bandang likod at susunod na ako sa kanila para maupo. Ramdam ko na din talaga yung gutom ko dyan. Sabay mo pa na nanginginig ako sa lamig. Nanginginig pa nga ako kapag magpipicture ako sa kanila. Ito nga pala ang in-order ng aking mga tropa. Sakto, gustong gusto ko rin ng sabaw at talagang nanlalamig ako. Binilisan na nga pala namin na kumain dito kasi nakikita namin na papalapit na ang magandang moment. Ikaw ay sinusutuktok ng bundok. Ika'y kalungan sa lahat ng gulo. Masukal man ang landas, di man tiyak ang wakas ay lalakbayin para lang sumiyuin ang simoy mo. Syempre naman, sinamantala na naman namin na mag-picture dito. Ito na yung pagkakataon na aming hinihintay. Pasilip-silip pa nga ako dito. Oh. Grabe, ang ganda talaga. Ang kapal ng clouds dyan. Nga pala yung POV ko. Tila ba parang umuusok yung kalabundukan. Salamat nga pala sa tropa kong si Paul at matyaga nga siyang nagpicture sa akin dyan. Syempre, matyaga din naman ako nagpicture sa kanya. Ito, may nakita nga pala akong stamp at nag-uwi ako ng souvenir. Sumunod naman ay nagpicture kami dito. Akala mo ay nasa Japan. Dito lang pala yan sa Taiwan. Umanggulo na naman ang tito mo Dale Honda dito sa mga puno. Kuhang-kuha na naman ni paring Paul yung gusto kong anggulo. Di ko rin talaga ini-expect na ganito kaganda ang aming pinuntahan. Isang napakagandang view at isang napakagwapong Dale Honda. Talaga nga namang sinulit ng tito mo ang bawat anggulo at may pang 2x2 pa siya na picture. At nag-emote pa nga yan, may pa-side view pa siya. Para bang nasinagan ng araw ang mga vampira na ito. Lalakas magpuyat ng mga yan eh.
mga night shift duty na naarawan. Isang napakaangas na picture, group photo. Bago kami umuwi ay may nakita kong spot para mag-picture kami ng isa-isa kasama ang aming mga motor. Kinuhanan ko na rin silang lahat. Ito si Paring Bieber, si Paring Carlo, si Paring Paul, si Paring Franz at ang kanyang partner, si Bossing Chipu at ang kanyang partner. Nagkamali nga pala kami ng daan dito papauwi. Pero napaganda na lang at nagpicture kami dito sa mga malalaking puno. Minsan yung mga bagay na hindi mo ginugusto ay may maganda rin palang may dudulot tulad nito. Nagpicture na rin kami pala isa-isa dito para magkaroon kami ng isang magandang photo kasama ang aming motor. Pagkatapos ko nga makuhanan dyan ay kinuhanan ko din na naman sila ng isa-isa. Lahat kami ay uuwing may magandang baon na memorya. Isang napakagandang biyahe, isang mahabang biyahe at isang buong tropa na sama-sama mula simula hanggang sa pag-uwi. Hindi talaga ako nagkamali na bumili ako ng aking motor at ito'y nagamit ko para sa mga ganitong klase ng adventure. Maisingit man lang namin ng maging masaya after ng napakahabang duty sa trabaho. Siyempre, kailangan natin ng work-life balance. Sa aming pag-uwi ay tumigil ako ng bahagya dito at ako'y umihi at ako'y naiwan na naman sa aming grupo. Pero pagkakataon muli yon para makapag-video ako dito sa daan at na-mount ko na naman ang aking iPhone dito sa helmet. Nagdagdag ako ng konting bilis dito para makasunod ako agad sa grupo at magsama-sama kami. Sigurado naman ako na hindi sila nakakalayo. Kontrolado naman ang aming speed limit dito para siguraduhin safe ang lahat at syempre walang maiwan sa amin. Sa ganitong klase ng paglalakbay ay makikita mo rin kung gaano kayo katibay bilang grupo na may pagsasamahan na walang katulad at wala namang iwanan. Shoutout nga pala dito sa RAV4 na to na pinahirapan ako ma-overtake, ayaw pa ako paunahin kanina. Dito sa kalsada ay may iba't ibang ugali talaga ng mga tao, merong mapagbigay at merong hindi rin mapagbigay. Pero syempre wag natin dadaanin sa init ng ulong lahat, chill lamang. Sa mga ganitong senaryo ay iwasan na natin makipagtalo. Hindi sa lahat ng bagay ay kailangan mong ipagpilitan na tama ka. Shoutout din dito sa SUV na to at mabilis akong pinauna nito. Saglit lamang ako nakatutok sa kanyang likuran ay napansin niya na kailangan ko nang mauna sa kanya. Dito ay suminyas pa nga ako ng salute sa kanya at bumusina ako. Dapat marunong tayong magpasalamat kung may mga ganong pagkakataon. Naabutan ko na rin sila, kitang-kita ko na yung dulo ng convoy namin. At parang napansin ko na bakit traffic dito at parang madami sila. At yun naman pala ay may dalawang bus na nakasabayan dito sa daan. Sa ganitong klase ng daan na makipot at maraming kurbada ay hindi basta-basta pwedeng unahan yung bus na yan. Delikado. Kaya naman ang lahat ay matyagang sinusundan na lamang ito hanggang sa mahanap namin ang magandang spot para tumigil. Kasi may napag-usapan kami sa bandang tunnel ay titigil kami. Aantayin muna nila ako doon para iset ko muna yung camera ko at ang tripod ko para makakuha ko ng magandang running shot. At sigurado ako na malapit na yung tunnel na yun. Buti na lang talaga at na-mount ko tong cellphone ko dito sa helmet at na-videoan ko na naman ang grupo. At sakto na nga, ito na nga pala yung bungad ng tunnel at dito ay tumigil na sila para paunahin na ako. At dito ay nag-usap-usap muna kami para sa mga final instructions kung paano namin i-execute ang running shot na to. Matyaga naman nila akong inaantay doon sa kabilang dulo. At tila traffic na naman dito dahil maraming sasakyan. Nakakamiss nga naman na dumaan sa mga ganitong klase ng tunnel. Naaalala ko pa yung huling tunnel na nakapag-drive ako ng motor at yun ay nung pumunta ako ng Abra. Syempre sa Pinas yun. At ito naman yung unang drive ko ng tunnel dito sa abroad, dito sa Taiwan. Ilang beses kong sinabi sa aking sarili na hindi ako nagsisisi na sumama ako. Napakasaya talaga ng feeling na makapag-drive muli sa mga ganitong klase ng daan. Narating ko na nga pala yung spot kung saan pipipwesto ang aking camera. Nagdasal na dito at iiwan ko na ang aking camera. Bahala na kung mawawala ito. Tiwala lang, di yan mawawala. Bili na lang ulit. Bye-bye iPhone. Paalam. Hanggang sa muli. Tol, nandiyan sila. Break 'em off, yo, we'll make it roll. Break 'em off, yo, we'll make it roll. Break 'em off, yo. Ito na ang grupo na mayabang. Wala namang sinabi. Puro forma. Alibasa. Ang laman ng katawan.
puro daga, kumakalembang! Pagkatapos nga na makuhanan ng aming rolling shot ay nagpicture-picture na muna ulit kami dito. Pitik muna ng tig-isa-isa para naman may baunin kaming magandang alaala at memorya na galing dito sa mga bulubundukin na ito. Isang alaala na babaunin namin habang buhay at pwede namin ikwento ito sa Pinas sa pag-uwi namin pagtapos ng aming mga kontrata. Isang kwento na maaari namin ibahagi sa mga kaibigan at pamilya namin dyan sa Pinas. Isang biyahe na hindi lahat ay mararanasan. Hindi lahat ng tao ay mararanasan na makapunta sa mga lugar na ganito. Kaya naman sulitin natin at kahit gaano pa tayo kabisi sa ating trabaho ay nasusubukan pa rin natin gumala at magkaroon ng ganitong balanse sa buhay. Sa aking mga tropa na gumala dito, salamat sa pagkakataong ito. Salamat sa samahang walang katulad. Saan nga ba ulit ang susunod nating biyahe? Saan nga ba ulit tayo dadalhin ng Dale on the Vlogs? Salamat at kita-kita muli tayo sa mga susunod na gala. Paalam!